Yun, okay mga idol. At itong ituturo ko sa inyo ay alam ko naman na yung iba ay marunong na at yung iba naman ay beginner pa. So dito ngayon sa topic natin, pag-uusapan natin is wiring at kung paano tayo magpapalabas ng mga panibagong sanga. So ito ngayon, ito ay primary niya. Primary. So yung dalawang tinutukoy ko na to naman ay secondary. So ayan siya. Ayan, makita niyo. Ayan, may primary siya, and then ito ngayon dalawa na to is secondary. So ito yung 1, ito yung 3. So dun sa dalawa ngayon na yan, may tumubo na rin dito sa isa na to. Kumbaga, kaya ko dito tinatanggal yan dahil kinakailangan mapalaki ko tong part na to. Ang liit kasi niya compare dito, nakita niyo to, ang laki. So ito kasi meron na siyang malaking sanga. Compare dito, ang liit pa. Yung abang niya kasi ang liit lang, oh. Yan lang. So tutulungan ito yan para tumaba ito. So hindi mo natin tatanggalin yan. Ngayon, sa wiring naman na gagawin natin dito, kinakailangan, bago tayo mag-wire ng isang buo na ganito, siguraduhin natin na nakalock dito. For example, nakita niyo yan? Ayan, nakita niyo, gumagalaw yun nasa taas. Ibig sabihin, hindi siya nakalock. So, yung sinasabi kong lock, ganito yun. So, ilalak muna ng isang ganyan. Then, tinan nyo. Hindi na ngayon gumagalaw yung nasa taas kasi nga, nakalock na siya. Ibig sabihin, nakalagay na yung wire dun sa isang sanga. Tapos, wag muna natin itong tatapusin. Dito muna tayo magtatapos. Then after nun, pag natapos natin ang wiring nito, tsaka lang natin pwedeng tapusin yung wiring ng isa na yan. Tapos, eto siya. Ito kasi nung una, yan, nakita niyo yan? Yan. May mga dahon nung una yan. So, tinanggal natin. So, ang purpose natin dyan, para magkaroon tayo ng tertiary na branches. So, ito yun. Nakita nyo? Huwag nyo siyang tatanggalan na yung ganito. Yung ganito. Huwag ganyan. Kasi masisira yung node niyan. Yung node kasi niyan nandiyan sa pinakataas. Sa pinakataas. Ito yung dulo ha. Ito yung pinakaano sa trunk. So ngayon, pag tinanggal ngayon natin yan, pwedeng masira ang node. Pag ginanya natin, kaya ang ginagawa ko, ginugupit ko yan, nakita nyo, meron siyang naiiwan. No? Di ba? So, ito na. Pag nag-wire naman tayo ngayon, iiwasan natin to. Iiwasan natin yan. Ayan. Tingnan nyo mabuti mga idol. Isa nasa kabila, isa nandun. Tapos, ito, nasa taas, isa nasa ilalim. So, ito yung sinasabi ko na pinipihit yung branches gawa ng hindi tama yung posisyon ng mga nodes na tinatawag natin. So, kagaya na lang nito, halimbawa na lang, ang kailangan natin ay ito. So, yun. Nakita nyo siya. So, wala siya sa 11 o'clock. So, dadali natin siya ng, ito ang kailangan natin na, itong nasa loob na to, pwede na itong sirain. Ayan, pwede na sirain yan. So, ito yung kailangan natin, isa na yan. Then, nasa 10 o'clock siya, dadali natin ng 11 o'clock yan. So, ayan. So, nadala natin siya ng 11 o'clock, and then yung isa naman, ito naman yung isa. So, 1 o'clock yan. Ang gagawin natin, tingnan nyo yung daliri ko ha. Ito, ibibend ko ito pababa. Pababa. Hindi kasama tong node ha, itong gitna. So, ayan siya. Nakabend ngayon yan. Tapos ito ngayon, konting galaw lang para pumunta siya ng 1 o'clock. So, yung dalawa lang na yun ang kailangan ko. Hindi ko to kailangan. Yung dalawa lang na yan. Then, pag ito ngayon, nag-wild, yung dalawa na yan, at ito ay naging 50% na dito, magsa-setback na ako at kukunin ko lang, ito yung tinatawag kong 1-3. So, yung dalawa na yan, 1-3. Tapos, ito ngayon, pag-wild din natin, pag yung branches ng number 1 at yung branches ng number 3 ay same sila ng lakas, ang gagawin ko, itong number 1 is aawatin ko na to. Tertiary to ha, yung pinag-uusapan natin kasi ito na may primary na siya. So ito ngayon is 1-3 secondary. So ngayon dito ngayon,
Como iba kasi yung layout nito, hindi siya magiging 1, 2, 3 dahil ito ay nasa taas at gagawa tayo ng padding sa part na to sa taas. So separate yan. So meron akong ginagawang pagbabranches na 1, 3 at 1, 2, 3. So depende sa paggamit ng branches para masabi nating 1, 2, 3. Ito kasi, yung dalawa na to ay 1, 3 secondary at ito ay didevelop to ng 1, 2, 3 tertiary at itong nasa baba naman ay 1, 2, 3 tertiary. So separate silang dalawa. So napakalayo ng distansya niyan kung titignan nyo. O yan sila. Mataas to. Mas mataas siya natin nyo. Ayan. So ito, magde-develop to sa taas. Ito magde-develop sa baba. So kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng 1, 2, 3. Gawa ng, kung ito gagawin natin 1, 2, 3 kasi, kung ito ay dito ay kukuha ng number 2 papunta dito, ang mangyayari sa kanya, meron na dito eh. Ito, itong sanga na to. So yung sanga na yan. So hindi natin kailangan yan dahil ito, kakapal na to hanggang dyan. Ngayon, kung kukuha tayo ng number 2 dito, magbabanggaan yan, separate naman silang dalawa talaga ang layo, di ba? So ngayon, nag-decide ako dito, gawin ko lang siyang 1, 3. Ito yung 1, ito yung 3. Then dito ngayon sa taas, ay gagawa tayo rito ng 1, 2, 3 tertiary. At dito naman ay 1, 2, 3 tertiary. So same process pa din. Kung ano yung ginagawa natin na branches na 1, 2, 3, ang pinagkaiba lang nila is na naging nasa taas yung isa at nasa baba naman yung isa at nag-develop lang tayo ng 1, 3 secondary. Pero pagdating dun sa tertiary, gagawa pa rin tayo ng 1, 2, 3 tertiary. So yun yung difference ng dalawa na yan. Kaya sabi ko, yung 1, 2, 3 secondary, minsan nababago yan gawa ng akma ng puno sa Yamadori. Yan kasi Yamadori yan eh. Pero kung iyan naman is sustainable bonsai homegrown, malabo mangyari yun. Yung mga ganong sistema. So mabalik tayo dito sa tertiary natin. So parang ginawa lang natin siya, parang secondary lang to. Ito yung ano niya, ito yung primary, gagawa tayo ng 1, 3. Kumaga parang gano'n lang halin tulad niya. So ito yung 1, 3. So setback dyan, then ramification tayo ng 1, 2, 3, tertiary. So, para lang din siyang secondary. Sana maintindihan niyo yan ha. So yun yung difference ng Yamadori sa homegrown or sustainable bonsai. Kasi nga, ito ay Yamadori, hindi natin alam po ano yung ibibigay na sa kanya, gawa nung tayo na mismo yung magde-develop at magwe-weigh para hindi masira yung mga abang o movement ng ating puno. So mabalik na tayo dito. So na-layout na natin to. Ito na yung primary, secondary, 1, 3, tertiary susupling. So yan. So ito ngayon, layout natin to. So yan. Ngayon, ito hindi natin kailangan kasi papasok sa loob yan. So dapat yung branches nito, dito pumunta sa likod lahat. Magkaroon man doon, maikli lang na paddings. Hindi siya same na kagaya na nandito napakalaki doon. Maikli lang dyan. So yun. So lilayout natin to. Ang kailangan natin dito ay ito lang. Isa lang na to kasi walang node dito sa malapit. Ito. Dito ang kailangan eh. So ito, hindi natin kailangan. Dapat dito siya sumupling. So ito yung kailangan natin. Lilayout natin isa na to. So dapat yung node nito pumasok doon. Move muna natin to dyan. Tapos, tsaka natin dadalhin to dito. 11 o'clock. Ayan, nakita nyo. Siya. Para lang din 1, 2, 3 yan. Yung secondary na to, para lang, ay yung tertiary gagawin natin, para lang din 1, 2, 3 na ang kakaibahan lang dyan, yung secondary kasi natin, itong primary 1, 3 natin is walang number 2 na dapat dito siya magkaroon, di ba? So hindi natin siya bibigyan kasi nga meron na dito. So akala nyo malayo yan, di ba? Malapit lang yan. So magbibigay din dito yan. Tapos, pagka kasi nagkumuha tayo rito ng number 2, ang mangyayari dyan, nakita nyo to? Magkocross yan, yung dalawa na yan. Dahil yung number 2 dito pupunta. So pag pumunta dito yung number 2, yun nasa taas sa sanga, kokross yan. Yan. Di ba? So ngayon, ganyan ngayon ang ano niya. So gagawa tayo rito ng 1, 3, 1, 3.
Then patubo tayo ng number 2 doon sa number 3 para ma-develop yung 1, 2, 3 tertiary natin. So, ang bilang is 3, 6. So, yun. Tapos, kailangan maingat kayo. Nakita niyo yan. Ayan. Yung wiring. Ayan. Ito niya. Ayan. Hindi dapat siya tamaan ng wire. So, ang gamit ko dyan is 2 mm. 2.5, sorry. 2.5 mm. Yung.